2 Corinthians chapter 1, verse 3 and 4. Sabi po dito, "Blessed be the God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God." So, purihin po ang Diyos sa mga ang ating binasa. Tayo po'y manalangin ang mga Panginoon sa lahat. Salamat muli sa pagkakataon na kami po'y narito upang kami po ay pagpuri at sumbamba sa dakilang mong pangalan. Nawa po ay pangunahan mo po ang aming pag-aaral ng mga salita mo na magbigay po sa amin ng kalakasang espiritual. Nawa po ay alisin mo sa amin ng mga hadlang upang makapokus kami sa pakikinig ng iyong mga salita, upang sa aming pagharap sa araw-araw ay magkaroon kami ng kalakasan upang malabanan namin ang gawa ng ng kaaway. Salamat po Diyos sa hapong ito. Pangunahan mo kami. Sa lahat ito dadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so mga kapuna kayo mga kapatid, at purihin po ang Diyos sa hapong ito dahil sa kabila ng ating kaabalahan. Dahil ito ay hindi po Sunday. Ito po ay, anong araw po ngayon mga kapatid? Thursday. Yon. So sa Bible kasi araw-araw din sumasamba sila eh. Kung tutusin, pwede namang araw-araw. Pero siyempre, limitado po yung ating mga oras dahil may kanya-kanya tayong ginagawa. So ang pamagat po na ating pag-aralan ngayon ay the God of all comfort. So sino naka-attend po kagabi mga kapatid na ating virtual fellowship? Sinong umabin? Yung mga hindi naka-attend. Taas ang kamay yung hindi naka-attend. Yun. 1, sige nga. Taas ang kamay yung hindi naka-attend. 1, 2, 3, 4, 5. So ang dami. Anong nangyari? Ba't di kayo naka-attend? Pipindutin na lang yung Google Meet. So sa sunod, huwag kayo magka-absent kasi kasama po sa gawain ng Panginoon. Nasa bahay nga lang tayo mga kapatid eh. So ang topic ko kagabi, trials and affliction. Yun. Makita natin na yung trial pala, ito ay nakatakda ng mangyari sa buhay natin. Naka-predestina. Kumbaga, tinakda na ng Diyos na mangyayari yung mga trials and affliction. Sino may mga affliction sa inyo mga kapatid? Lahat tayo, mayroon. Iba-iba lang. So ngayon, ang ating focus ngayon ay yung ating pag-aralan, the God of all comfort. Sa kabila ng mga trials, sa kabila ng mga problema, may isang Diyos tayo na nagbibigay ng kaaliwan sa bawat dalahin po natin. Maliit man malaki, ang Diyos po ang nag-aali po sa atin. So kung babalikan lang po natin yung ating binasa sa 2 Corinthians, chapter 1. Tingnan po natin para may 2 Corinthians chapter 1 verse 2. Sabi doon, ay mali pala ako. Chapter 2 Corinthians. Yun, chapter 3 pala yun. Sabi doon sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4, "Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort." Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. Wala ibang magbibigay sa atin ng kaaliwan kundi ang Diyos lang. Dati ako, nung unbeliever ako, kapag ako'y nalulungkot, kapag ako'y may problema, saan po ako pumupunta mga kapatid? Nung hindi pa ako Kristiyano. Hulaan nyo. Sa beer house. Yun. Doon po maraming kaaliwan. yun ang puntahan ko dati pag nalulungkot ako. Punta ako sa Patay Sindi. Yun, anong tawag doon? Patay Sindi. So ang isip namin, magpansamantalang, ano doon sa Sister Rosan? Pansamantalang kaaliwan. Yun. Siyempre, pansamantala lang yun eh. Pag uwi mo, balik naman yung problema mo. Ang totoo nun, pag uwi mo, doble problema. Bakit? Naubos mo yung pera mo. Yung pagbayad sa kuryente, pagbayad sa bahay, naubos. Sino nakaubos po? Babae. Kasi magtitable ka ba naman? Akala ko libre, yung pala may bayad. So, minsan, yung mga tao naghahanap ng kaaliwan sa kapwa-tao, naghahanap ng kaaliwan sa mga establishmento, sa iba-ibang bagay. Pero, sabi nga ng Biblia, ang kaaliwan po natin ay doon po sa Diyos, na siya pong Diyos ng
lahat ng buong kaaliwan. Wala nang ibang kaaliwan na po pwede tayong puntahan, kundi ang Diyos lamang. So, ano po yung sabi to sa verse 4? Who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort with them which are in any trouble. Yun. By the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Yun. Sa Tagalog, na siyang umaaliw. Sino daw ang umaaliw? Sabi doon, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian. Yun. Hindi sinabing, maghanap ka ng boyfriend, girlfriend. Ano pa yung apam. Walang sinabi na para maaliw ka, maghanap ka ng kung ano-ano. Hindi naman sinabing masamang maghanap. Pero ang kaliwan, hindi mahahanap natin doon, mga kapatid. Materially, physically, hindi natin mahanap sa tao, hindi natin mahanap natin sa pera, sa ambisyon, sa trabaho, sa negosyo. Ang totoong kaliwan daw, sabi doon, na siyang umaaliw sa atin sa lahat. Doon, sa lahat daw. Ng kapighatian. Yo, Sister Pe, anong kinapipighati mo? Wala pa. So, huwag kayong mag-alala dahil ang Diyos alam kung ano yung nararapat sa atin. So, sabi doon, siya ang nag-aaliw sa atin sa lahat ng kapighatian. So, comfort, alam mo yun, ang ganda, no? Pag ninanam na natin yung verse na ito, na siya umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. So, anumang mangyari sa atin mga kapatid, Diyos po ang nag-aaliw sa atin. Kahit wala kang kasamang tao, mag-pray ka lang, magbasa ka lang ng Biblia, sure po yon, yung Father, Son, and Holy Spirit ay mayroong trabaho kapag pinag-usapan po yung kaaliwan. Mamaya mapag-usapan natin yan. So, pag sinabi pong comfort, sabi doon, comfort flows from God's nature. So, galing po sa Diyos yung kaaliwan. Not man's efforts or circumstances. Kahit anong gawin ng tao na i-comfort ka, minsan, alam mo, inaaliw kita, Sister P. Inaaliw kita, maaliw ka na, bakit alis nung kapatiran, back to normal ka na naman eh. Yun, kasi hindi naman matibay yung kaaliwan ng tao eh. Minsan, pansamantala lang yun. Sabi doon, tribulation is sovereignly permitted. Yung mga nangyayari sa ating buhay, mga kapatid, naka-permit na yan, naka-design na sa Lord na mangyayari. Huwag kang mag-alala, talagang dinesign ng Lord yun. Kung ang Diyos ang nag-design ng trial and affliction, Diyos din ang gagawa ng paraan para makalampas tayo dyan. No, diba? Sabi ng 1 Corinthians 10:13. Tingnan po natin yung mga Bible natin. Sabi ng Banal na Kasulatan, chapter 10, verse 13, there had no temptation taken you, but just is common to man, but God is faithful. Oh, maganda yung talatang ito. Who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape that you may be able to bear it. Yun, sa Tagalog, hindi dumating sa inyo yun, ang anumang tukso. Yun. Kundi yaong matitiis ng tao. So matitiis. Lahat ng dumating na mga pagsubok sa atin, trial, problema, ang sabi ng Biblia, ibinigay ng Diyos yan na kaya nating tiisin. Tapat ang Diyos. Ano daw ang sabi? Tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ang tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Sino ba ang gagawa ng paraan para matiis ninyo ang mga trials? Ang Diyos din po. Amen. Hindi si pastor, hindi ikaw. Ang Diyos po ang gagawa ng paraan na ang sabi doon, para makailag. Galam mo yun? Gaano kabuti ang Diyos mga kapatid? Na sa dami ng trial, sa dami ng problema, ang sabi ng talata, ang Diyos din ang gagawa ng paraan para tayo ay makailag. Kasi dami ng trials, di ba? Daming pagsubok. Ang sabi nga doon, manifold temptation.
Ibig sabihin, nakalampas ka sa isang pagsubok, ay kala mo wala ng pagsubok ulit. Mayroong darating. Kasi sabi doon, manifold temptation o maraming pagsubukan. Kaya di ba hindi nyo na daan nyo sa buhay nyo na pag napagtagupan nyo isang pagsubok, mayroon na naman kinabukasan eh. Mayroon na naman. Walang tigil yan. Amen. Pero ang sabi ng Biblia, ang Diyos din ang gagawa ng paraan para lampas tayo doon sa mga pagsubukang yon. So, gano'ng kabuti ang Diyos natin, mga kapatid. Amen. So, sabi doon, comfort is not a reward for goodness, but a gift of mercy to the elect. So, ang nakakaranas lang ng comfort ay yung mga anak ng Diyos. So, mapalad po tayo kapag mayroong trials, mayroong mga affliction, na nandyan po ang Diyos na magbibigay po sa atin ng kaaliwan. Bakit to? Anak tayo ng Diyos eh. Pinili tayo ng Ama before the foundation of the world para talagang, para masuguro niya na talagang pagkapili, pagkatubos at pagiging anak ng Diyos, nandiyon po siya na laging nagko-comfort, nagbibigay ng kaaliwan po sa atin. So, it strengthens faith and prepares believers to encourage others. Kung di ba kapag nalampasan natin na-overcome natin yung pagsubok, tayo mismo nakakapagbigay encouragement sa kapwa mananampalataya natin. Di ba alam mo sister, nadaanan ko na yan eh. Kaya yung mga taong nakaranas ng matinding pagsubok, makita mo, nagiging malakas sila eh. Dati, di naman sila malakas lang. Pastor, di ko kaya. Sakit lang ng ngipin ko, Pastor, pero di ko na kaya. Gusto ko na magpakamatay, Pastor. Alam mo? Pero nung na-overcome yung sakit ng ngipin, Pastor, kahit masakit ang buong katawan ko, magdadalo ko sa gawain. Kasi na-overcome na niya yung ibang mga pagsubukan eh. Kapag na-overcome natin, mga kapatid, nakakapagbigay tayo ng patutuo sa kapwa mananampalataya. Yung patutuo natin, yun ang magbibigay encouragement sa kapatiran. Ano, bakit ka palaging dumadalo, sister? Ang daming pagsubok, pero palagi ka nakangiti. Ano bang sekreto mo? Yung pag tinanong ka, bakit palaging nakangita ka, sister? Parang wala kang problema. Anong sagot? Dahil ang problema ko, binigay ko na kay Lord. Amen. Pag binigay mo na kay Lord, may problema ka pa ba? Wala na. Di ba sabi ni Peter, 1 Peter 5:7, casting all. May ititira ka pa ba? Wala ka nang ititira, sabi ng Biblia eh. Casting all your cares. Plural. Anong gusto Pagkakirin for you. Oh, kalam mo yun? Sa ulo ninyo, ano? Talagang Pero, caring si Lord. pero parang yung mukha ninyo, parang hindi totoong all your cares eh. Caring si Lord. parang, Lord, casting some lang eh. Dapat all your cares upon Him. Eh, walang ititira talaga eh. Kaya kung pag ganun po mga kapatid, na ibinigay natin sa Diyos, may problema ka ba? Wala na. So ano magiging aura mo kapag wala kang problema? Palaging, yung aura mo, palaging, pabata. Hindi patanda kasi wala kang problema. Kung palaging stress, ano kaya ang mukha mo? Eh talagang may stress ka kasi palagi mo iniisip, di ka makatulog, di ka makakain kapag may inaalala mo yung problema, ang daming problemang magre-resulta ito sa'yo. So kapag may problema, kapatid, agad mag-pray, Lord, hindi ko po kaya ito. Alam ko po na ikaw lang makapagbibigay ng solusyon sa problema kong ito. Amen. So, punta na po tayo. Sabi doon, His nature, the Father of mercies and God of all comfort. So, comfort is who God is, not just something He does. Kung titignan natin, babalikan lang natin, blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies. Hindi lang siya Father of God of comfort. Siya po ay Father of mercies. Ama siya ng kahabagan. Yun bisan maghahanap ka ng kahabagan sa ibang tao, wala naman eh. Ipagpipray na lang kita, sister. Kaya mo yan, ganun lang eh. Ililihads ka pa eh. Pero yung i-provide nila yung pangailangan, limitado po ang magagawa ng tao. Especially sa eternal salvation, na ang Diyos lang ang kayang magbigay ng kahabagan na before the foundation of the world, wala naman tayong ginawang anuman. Pero pinili tayo ng Ama sa eternal na kaligtasan. Sa Psalms 86, bukas kayo ng Bible mga kapatid.
Psalms 86 verse 15, sabi po ng Biblia, "But thou, O Lord, art of God, full of compassion." Yun, gano'n mo, ang Diyos po, full of compassion and gracious, long-suffering, and plenteous in mercy and truth. Yun, basahin nga natin sa pagka-Tagalog yun. Psalms 86:15. Psalms 86. Para sabi po doon sa Tagalog, sa 15, "Ngunit ikaw, O Panginoon, ay Diyos na puspos ng kahabagan." Yun, gano'n mo, puspos ng kahabagan. "At mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit." Aba, Diyos hindi talaga bigla siyang nagagalit, banayad sa pagkagalit. Sa palagay nyo, kapatid, kung hindi siya banayad sa pagkagalit, yung lindol na nangyayari, at talagang gusto talagang yung galit niya ilapat sa buong mundo, lumindol ng intensity 20, ano kaya mangyayari mga kapatid? Kung talagang yung galit ay hindi banayad sa Diyos, at buong mundo'y ugain niya, ano kaya mangyayari? Wala na matitira. Ayun nga, 7.8. Ganda mo, nakita nyo yung Jollibee sa Jinsan? Para lang, sandali lang eh. Mabuti yung dalawang crew, bagal, segundo na lang. Pag hindi siya nakaalis, natabunan din. Nakita ko sa kuna. Pag ganun may lindol mga kapatid, unang isipin yung maiiwan na mga gamit. Importante yung buhay. Baka may binili kang cellphone, baka yung cellphone niya, tig-80, tig-50,000, ako sayang, gano'n mo, segundo na lang. Talagang pati yung may bumalik, talagang binalikan siya. Gano'n, pati yung bumalik, muntik nang mapasama doon sa matabunan. So kapag mga ganong kalamidad, halimbawa, mangyari dito, ang ano natin, makalabas agad sa open air. Yung talagang, munang intindihin ako, paano yung aking ganito, nako, wala akong intindihin ito. May magbibigay pa nito, baka mas malaki pa nito, baka ganun kalaki. Ako, pastor, mauna ka muna, pastor. Naiwan yung aking ano. Huwag mo munang intindihin yung maiwan. Paano po yung asawa ko? Bahala siya sa buhay niya. Personal mo muna ang intindihin mo. Gano'n mo yung, kung yung mga material, iisipin mo, nasa kalamidad ka na. Yung mga bagay, maibabalik yun mga kapatid. Pero yung buhay natin, hindi na ho eh. Siyempre, kung katapusan mo na talaga, kahit naman hindi ka matabunan, nagmamadali ka, nadapa ka naman, tumama yung ulo. Yun na yung katapusan mo. Pero ang importante mga kapatid, kapag may kalamidad, isipin mo agad, open air, punta ka. Yun. Ganun nang, ano kami dati, nung nasa trabaho, anong tawag doon, nag-drill. Kung may lindol. Alam mo, nasa 25 floor. Paano ka tatakbo sa open air nun? Pag nandun ka sa 20 floor, ano ka na lang, pray ka na lang. Hindi ka na pwedeng bumaba, makikaya paghabulan ka pa. Mag-secure ka na lang sa lamisa. Lord, salamat Lord, kung ililigtas mo, kung hindi naman, salamat din at makakapiling na kita. Hindi, masaya ka pa. Kahit naman mamatay ka. Sabi nga ni Paul, di ba? Ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. O, di ba? Kahit buhay, may pakinabang. Mamatay, may pakinabang. So, alin man sa dalawang mangyari, blessing yon. Pero ang maganda doon, sabi doon, ngunit ikaw, O Panginoon, ay Diyos na puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandang loob at katotohanan. Yan po yung Diyos natin, mga kapatid. So ano pa ho? Sabi sa Psalms 119 verse 76, "Let I pray thee, thy merciful kindness be for my comfort according to thy word unto thy servant." Dito rin po sa Lamentation. So binasa natin ito kagabi. Sa chapter 3 verse 22 to 23, "It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness." Yun. Sahin nga natin yun sa Tagalog. Lamentation. Ano po sa Tagalog yung lamentation, mga kapatid? Panaghoy. Yun. Panaghoy po yun. Chapter 3 verse 22 is of the Lord mercies that we are not consumed. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon, hindi tayo nalipol. Yun.
Eh, ilan na po ang namatay ngayon mga kapatid? Update ba kayo sa namamatay sa Lindol? More than 40 mahigit na. Kagabi, 53 kagabi. Eh, hindi ako nag-update ngayon eh. Mamaya mag-update ako. Eh, marami pang natabunan eh. Mga casualty. Tapos ang daming bahay na nawasak. Kasi 7.8, kung nandun ka sa sentro nun, eh baka ito talagang ano ito eh. Pag 7.8, talagang babagsak. Kaya maganda magpagawa, mga ano na lang, mga kukulamber. Yun, eh, ano na lang, mga kawayan na lang. Mayroong ang pastor doon sa Jinsan, Primitive Baptist, kinamusta ko. Elder, kamusta ka? Okay naman pag ganito kasi bahay lang naman naman, kubo-kubo. Gumanon daw, pero hindi nagiba. Ganun, kawayan lang. Samantala yung mga kapitbahay na niya, ang lalaking bahay, nagkandag, collapse. Yun ang sinasabi sa Bible na, ano mo naman napakalaking bahay pagdating sa ganung kalamidad. Talagang ano eh. So, ang yung lesson lang doon, wala ho talagang forever. Wala ho talagang permanente dito sa mundo na pwede natin sabihin. Ang importante, permanente tayo na sumasamba, nananampalataya sa Diyos. Sapagkat siya lang talaga ang makakapagprotekta sa atin pag oras ng kalamidad. Amen. So, doon po tayo sa, sabi doon sa sunod, is comfort sufficient in all tribulation. Yung kaaliwan ng Diyos, sufficient ito sa lahat ng ating mga adalahin. Hindi mo na kailangang magpapunta kay Madam Auring. Madam Auring, ang dami kong problema. Hulaan mo kung sino ang makakapagbigay solusyon sa akin. Amerikano, Koreano, Hapon. Ano ba, Madam Auring, alam mo, nagpahula ka pa para magbigay ng kaaliwan. Wala akong magbibigay ng kaaliwan. Ang sabi po dito, ay sufisyente yung kaaliwan ng Diyos para sa lahat ng ating mga problema. Siya ang magbibigay ng kaaliwan sa atin. Sufficient po yon. Yon na magbigay sa lahat ng ating mga dalahin. Sabi doon, no trial is too great. No? Kahit ang palakatang trial yan. His comfort matches every need. Yung kaaliwan niya ay magmamatsyon sa pangangailangan natin. Ang sabi mo ng 2 Corinthians 1:4, who comforted us in all tribulation. Kinukomfort tayo ng Diyos sa lahat ng ating tribulation. Sa ating mga, ano ba sa Tagalog yung tribulation? Kapighatian. No? Ano bang ikinapagkagatin nyo mga kapatid? Umamin kayo. Financial. Number 1 po, kapighatian, financial. Pag dumating po yung due date, yan na, pipigati ka na, Lord, ikaw na po bahala. Ang dami talagang due date. Lahat tayo nakakaranas yan mga kapatid. Dinadaan lang nga natin sa ngiti, pero deep inside, in heart, talagang yan po ang number 1 talaga nating dalahin, yung financial needs natin. Pero siyempre, pag Kristiyano ka, hindi naman tayo pwedeng umasa sa mga sa kapwa-tao natin kasi lahat tayo ngayon may pangangailangan eh. Pag nagsabi ka, sister, mayroon ka ba dyan? Naku, sister, naunahan mo lang ako. 1 minute na lang ako sana magsasabi sa iyo. Oh, di ba? So, lahat tayo may pangangailangan. Pero, ang sabi nga ng Panginoon, seek you first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto you. So, alam ng Diyos yung pangailangan natin, mga kapatid. Di ba? Pangailangan lang naman natin. Kakainin, iinumin, daramtin. Yun. Hindi naman sinama yung kuryente eh. Pero may kuryente tayo. Ano bang hindi sinama doon? Kasi ang doon lang, kakainin, iinumin, at daramtin. Kasi wala pang kuryente during the time sa panahon ni Kristo eh. Pero ngayon, yung kuryente, yung internet, necessity na eh. Di ba? Pag wala kang kuryente, wala rin internet. Pag walang internet, paano pa makakatuin yung mga nasa Google Meet? Yun. Hindi na. Talagang necessity na po talaga yung internet. Kaya wala naman problema ang internet kung gagamitin sa mabuti. Kung yung mga masasama, ginagamit sa masama, bakit natin hindi gamitin sa kabutihan? Yung cellphone, walang problema ang cellphone mga kapatid kung ginagamit natin sa kabutihan. Pero kung gagamitin mo ito sa kasamaan, ay pwede rin gamitin. Kasi ang cellphone, nandyan na lahat eh. Di ba?
Nandiyan na, pwede ka magbayad sa lahat ng transaksyon mo, pwede kang mag-order, pwede manligaw sa cellphone, pwedeng sumagot sa cellphone, pwede makipag-break sa cellphone. Lahat na nandyan. Di ba? Naligawan na ba kayo sa cellphone, mga kapatid? Taas ang kamay, mga naligawan sa cellphone. Ay, uso na ngayon yan, mga online. Lahat na online na ngayon eh. So, sabi doon sa Psalms 34 verse 18, the Lord is is nigh unto them that are of broken heart, and save just as be of us contrite spirit. 34:18. Tingnan natin. Psalms 34:18. Yan, sabi po doon sa 18, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Yon. Sabi doon, broken heart. Sino mga broken hearted dito? Mga patay, taas ang kamay. Aba, halos lahat ayaw umamin. Broken heart. So, minsan, sabi doon ng Bible, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and save it just to be a contrite spirit. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso. Sumalapit pala ang Diyos sa mga broken hearted. Yon. At inililigtas ang mga may mga pagsisising diwa. So, ang kailangan, meron tayong may pagsisisi sa mga ginawang mali natin. Yes. Huwag yung papangatawanan na natin yung mali. Sabi to sa Isaiah 49:13, sing, O heavens, and be joyful, O earth, and break forth into singing, O mountains, for the Lord hath comforted his people, and will have mercy upon his afflicted. So, ang sabi doon, the Lord hath comforted his people. Kinukomport niya yung mga tao. Isaiah 43:2, when thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Tapos sa 2 Corinthians 12:9, ano sabi ni Paul? My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Yun. Si Apostol na Pablo, mga kapatid, nagpapatuto siya na yung biyaya ng Diyos ay sufisyente. So alam na natin yung biyaya, napakalawak po mga kapatid, di ba? Kung pag-aral natin yung grace of God from the condition of man, we are totally depraved in the sight of God. Galaw, pag sinabing total depraved, mula ulo hanggang paa, puro palayo sa Diyos. Yung mga mata natin, minsan sa nakatingin. Yung tainga natin, anong gusto natin pakinggan? Ilang porsyento ang pinapakinggan natin spiritually? Almost 9. Wala pang 5%, 10%. Yung 95%, ano ang pinapakinggan natin sa araw-araw? Worldly. Ang pinapakinggan natin kung ano sinasabi ng unbeliever. Yun, ano natin yun eh. Sa halip na tayo makinig ng preaching sa YouTube, anong pinapakinggan natin sa YouTube? Ang sabi ng isang preacher, everything we see and everything we hear at affects our mind. Kaya kapag ang palagi mong pinapakinggan mga salita ng unbeliever, yun, naa-adapt mo yun. Kaya sabi doon ni Paul, huwag kayong makipamatok sa hindi kapananampalataya. Yun. Kahit ang psalmist, mga kapatid, sabi doon ng psalmist sa chapter 1, verse 1, sabi doon, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor is seated in the seat of the scornful. Sino daw yung mapalad? Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man, grabe, no? Ni naupo man saan? Sa upuan ng mga manliliba. So mahigpit ang Diyos. Kami mga pastor, hindi kami mahigpit, pero ang Diyos po mahigpit. Kapag mayroong
ginagawa tayong ganito, mayroon mo talagang pagpapalo. Di ba? Naalala natin kagabi. Sign ng tinatawag pong, kaya tayo nakakaranas ng trials and affliction dahil sa pagdidisiplina po ng Diyos. Ginagawad ng Diyos yung pagsubukan dahil mayroon kang ginagawa tayong mali. Na ang sabi mo lang, ako siguro pagsubok lang ito ng Diyos. Yung pala hindi na pagsubok. Ano na po ang nangyayari minsan? Pagpapalo na ng Diyos. Kaya isipin natin, ang sabi po ni Apostol na Pablo sa 2 Corinthians, tingnan po natin, chapter 13, verse 5, na minsan na sinasabi natin na ito ay pagsubok lang ng Panginoon. Hindi naman ako pinaparusahan, wala naman akong ginawang mali. Ang sabi sa Bible, sinungaling ang mga nagsasabing hindi siya nagkakasala. Lahat tayo nagkakasala, mga kapatid. Kaya sabi ni Apostol Juan sa chapter 1 verse 8, sinungaling. Basahin nga po natin yung 1 John na yon. 1 John chapter 1 verse 8. Ang sabi po doon, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. So lahat tayo pala ay nagkakasala sa Diyos. Pero ito yung maganda. Sabi ni John sa verse 9, if we confess our sins, ano daw ang gagawin? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan, yung araw-araw nating gawa, yung practical na buhay natin. Sigurado ho tayo na may ginagawa tayong kasalanan. Kaya hihingi natin ang tawad. Kaya kasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, dito po sa 13:5, ano ang sabi po dito? Examine yourself. Yun. Ano daw ang gagawin natin? Examine yourself. Hindi sinabing examine your brother and sister. Yun, kasi malimit sa tao. Anong ini-examine, mga kapatid? Ano ang paboritong examinin ng mga tao? Ibang tao. Yun, hindi sarili. Pero gusto ng Diyos, ano ang sabi doon? Examine yourself, whether you be in the faith, prove your own self, know you not your own self, how that Jesus Christ is in you, except you be reprobates. So isa po sa nakakaranas ng affliction, trials, mga pagpaparusa, kaya nakakaranas minsan tayo dahil may ginagawa tayong kamalian sa ating buhay Kristiyano. Tandaan po natin, nung tayo na born again na, and sabi ng 2 Corinthians 5:17, being in Christ is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yun. Kaya unti-unti mong ipag-pray, Lord, ako nung ako yung nagbago talaga, 1990, hindi pa naman ako primitive. Nagsimula kami, Armenian talagang nagsasayawan. Pero nung na-convert ako, nilista ko na lahat ng ginagawa ko talaga Yun, umiinom, naninigarilyo. Talagang pinag-pray ko na unti-unting mawala yun. Hindi naman bigla talaga. Kaya minsan, pag nagpipray si pastor, parang akong tinatamaan. Gusto kong umilag, pero hindi ako makailag. Pero sa biyaya ng Diyos, unti-unti yun. Basta ipag-pray mo lang na, Lord, gusto kong alisin itong mga kahinaan ko. Itong gawa ng laman na ito. Na minsan ito yung dahilan para hindi ako makapag-focus sa gawain ng Panginoon. So, kailangan lang may commitment ka sa Panginoon. So, ano pa? Sabi doon sa the source and means of His comfort. Comfort comes through His eternal purpose, word, spirit, and promises. Through His sovereign purpose. Kung titignan natin, sabi doon ng Romans, tingnan natin. Dito sa Romans chapter 8, verse 28 hanggang 30. Sabi po doon, sa talata, and we know that all things work together for good. Yun. Ano daw? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are at the called according to His
purpose. Ang gandang verse, mga kapatid. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti. Ano daw? Yung mga nangyayari sa buhay ng mga anak ng Diyos. Sabi doon, nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay niya og mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Yon, sino ang nagnasa na tumawag? Ang Diyos po. Wala akong sariling pagnanasa ang tao na tawagin ang Diyos. Ang sabi sa Bible, walang humahanap sa Diyos. Wala, kahit isa. Ay ba't tayo narito, mga kapatid? Sino bang naghanap sa inyo? Ay si pastor, hindi po ako ang naghanap sa inyo. Dahil ang dami kong hinanap dito, ba't kayo lang? Kung talagang akong naghanap, di ba? Lahat ng bahay dito, nasaturate na namin eh. Ang Diyos po ang naghanap sa ating mga kapatid. Kaya, doon pa lang, makukumport tayo. Maaliw tayo na hindi naman tayo, sabi tingnan natin mga kapatid, kung gaano tayo ka-depraved sa harapan ng Panginoon. Tinisimulan natin dito sa Romans chapter 3, verse 10, sabi doon, at is written, there is none righteous, no not one. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, kahit isa. Oh, may magyayabang ba dito? Ay, pastor, matuwid ako. Sabi doon, wala, kahit isa. Tapos sa verse 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Yung ganda mo yun. Sabi doon sa Tagalog, walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Baka may magsabi dito, alam mo, pastor, nung nakita kita, nahanap ko na ang Diyos. Parang si pastor tuloy yan natin. Hindi po, ang talagang naghanap sa atin ang Diyos, mga kapatid. Kita mo sa 13, tinan natin. Their truth is an open sepulchre with their tongues. They have used deceit. The poison of us is under their lips. Ang kanilang lalamunan ay isang libigang bukas. Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag na mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ano ba yung nasa ilalim ng labi natin, mga kapatid? Dila. Sabi sa James, ang dila ay mas makamandag pa sa ulupong. Ang mga mababangis daw na hayop ay pwedeng mapaamo. Pero yung dila ng tao, hindi napapaamo. Kaya di ba minsan, kahit pagka-close na close kayo, dumarating ang panahon na sino pa yung best friend mo, siya yung best enemy mo. Kaya huwag kayong magtitiwala sa kapwa-tao. Amen. Dahil yung lahat ng sekreto mo, pag nalaman yan at nagkagalit kayo, yun ang magtitismis sa'yo. Ang gawin nyo, mga batid, sa Lord na natin sabihin lahat, Lord, ito po yung aking kahinaan, ito yung aking problema, ito yung aking... Ang totoo nun, wala ko talagang best friend dito sa lupa, mga batid. Ako marami akong kakilala, pero wala na akong kaibigan. Kapatiran, mayroon. Amen. Sa Bible po, ang tanging kaibigan natin na pwedeng pagkatiwalaan ay sabi po dito sa John 15. Tinan po natin. Sino pa yung pwedeng pagkatiwalaan na totoong kaibigan na hindi nang iiwan, hindi tayo ichichismis, hindi ka gagawa ng hindi maganda. Tingnan natin, mga kapatid. John chapter 15. Yun, para lang medyo umano yung ating 15, 11. Tingnan natin. Sabi mo doon? Sabi doon simula natin sa 12. This is my commandment that you love one another as I love you. Greater love had no man than this, that a man laid down his life for his friends. Yon. You are my friends, sabi ng Panginoon. If you do whatsoever I command you. Yon. Sabi ng Panginoon, kayo'y aking mga kaibigan.
kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Pero kung titignan natin sa 13, sabi ng Panginoon, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito, na bibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Yung totoong kaibigan, handang magsakripisyo alang sa kanyang kaibigan. Mayroon ba kayong kaibigan ganon? Na talagang kahit buhay niya ibibigay sa inyo? Pambihiro yun. Minsan, maraming kaibigan lang yan pag mayroon ka. Di ba? Pag wala ka na, bye-bye. Pero sabi ng Panginoon, siya lang talagang totoong kaibigan natin. Na kahit tayo walang-wala, makasalanan, pero bumaba siya sa lupa para tubusin yung kasalanan natin. Kasi sabi niya, yung totoong nagmamahal, anong sabi doon? Handang magsakripisyo alang-alang sa kanyang kaibigan. Di ba itong nakakapag-comfort, mga kapatid? Nagbibigay aliw sa atin. Mayroong isang nagkatawang tao na wala naman tayong ginawa sa kanyang kabutihan. Sabi nga, walang gumagawa ng mabuti, kahit isa. Pero nagsakripisyo siya. Ay maraming tao, di ba? Magsasakripisyo siya sa'yo kapag may ginawa kang kabutihan. Bihira yung tao magsasakripisyo, wala kang ginawa sa kanya. Kaya pagdating sa December, di ba anong uso pag December? Exchange gift. Yon. Ang tanong, mayroong ka bang natanggap na regalo, sister? Wala. Pinaltan mo lang yung ibinigay Halagang 200. Nung natanggap mo yung 150, nag-aalit ka pa Ang ibinigay ko 200, bakit 150 lang ang natanggap ko? Wala hong talagang ganun, mga kapatid. Tanging Diyos lang ang nakagawa nun na nagbigay ng hindi wala tayong ibinigay sa Kanya. Nagbigay siya na talagang, sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Siya ang unang nagbigay. Kayo po nagbigay na? Mamaya, pastor. Tawa si Victor. Ano pa? Sabi doon, through His promises. Yon. Yung mga promises ng Panginoon. This is my comfort and my affliction, for thy word had quickened me. Yung mga promises ng Panginoon, ang daming pangako ng Diyos sa Biblia na nagbibigay sa atin ng kaaliwan. Through the Holy Spirit. Yun, titingnan natin yung banal na Espiritu. Tingnan natin sabi doon, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. So isa pong trabaho ng banal na Espiritu ay siya ang mag-aaliw. Yun. Pero yung banal na Espiritu, kapag gumawa tayo ng kasalanan, anong nangyayari sa banal na Espiritu? Dito muna natin sa Ephesians chapter 4, verse 30. Kapag ang anak ng Diyos ay gumawa ng kasalanan, anong nangyayari po? Sabi doon, encrypt not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. At huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya'y kayo'y itinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. So, napipigati pala ba ng Espiritu pag gumagawa tayo ng kasalanan, mga kapatid? Siya'y mga aliw, pero napipigati din siya. Kayo nawa, mga kapatid, yung kasalanan kasi, di ba, ano ba yung definition ng kasalanan? Sin is the transgression from the law of God. So, nandyan, nilatag na ng Diyos. Sabi ka ng Panginoon, turuan silang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos. Bakit sinasabi ng Panginoon na turuan? Para hindi tayo magkasala sa Diyos. Para yung pang-araw-araw natin buhay, naka-angkla sa mga salita ng Panginoon. Halimbawa, pagdating po sa pagsamba, sabi ng Panginoon, ang Diyos ay Espiritu, na lahat ng mananamba ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Kaya wala na tayong ribulto. Kasi pinagbawal sa Diyos ang ribulto. Amen. Malaki ang sumpa. Tingnan po natin sa Exodus. Tingnan natin yung sabi sa Exodus, mga kapatid. Sabi sa Exodus 20, verse 4. Yung sino may ribulto pa sa inyo, mga kapatid? Ako dati, laking ribulto ko Hulugan yun
Pero pinagbawal pala ng Diyos. Alam mo, nung unang nabasa ko ito, nung nasa Adventist po ako, nag-attend ako ng sa Adventist. Sabi doon, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness, anything that is in heaven above, or that is in earth beneath, or that is in the water under the earth. Huwag kang gagawa. So yung paggawa pa lang, pinagbawal na para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis pa ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Yun. Verse 5, thou shalt not bow down. Eh di ba dati pag nung tayo'y sumasamba sa rebulto, talagang nagkukrus pa tayo. Ano ba yung nasa pintuan pa lang, yung may holy water? Kasaw-saw po eh. So, ang dami nagsaw-saw. Pagdating pa sa rebulto, pupunas po yung panyo mo. Anong gagawin mo sa panyo mo? Pupunas mo, sabay punas mo rin. So, wala ho yun. Impinto lang po yun. Pinagbawal ho sa Biblia ang paggawa at pagsampa sa Diyos-Diyosan o rebulto. At ang sabi nga po doon, huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin na aking dinadalaw ang katampanasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Yun. So, ang Diyos po natin ay Espiritu. Amen. Hindi niya sinabing, gawan mo ako ng anyo. Walang anyo ang Diyos. Espiritu. Sabi niya, dapat sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya wala tayong rebulto. Kasi kung maglalagay ko ng rebulto ko na lang. Yun, di ba? Mukha naman akong rebulto na. Pati. Sabi nun, ang late naman rebulto nun. So, pero sa New Testament, mga kapatid, hindi na literal na rebulto. Ang rebulto natin, nasa puso na po natin, tingnan po natin. I-check ninyo kung mayroon pa kayo nito. Alam niyo mo ito kung mayroon kayo nito. Ang sabi doon ni Apostol na Pablo, sa Colossian po pala. Colossian chapter 3, verse 5. Ito, hindi na literal rebulto. Nasa puso na natin. Sabi doon, mortify therefore your members which are upon the earth. Ano po yun? Number 1, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Yun. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapit, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, hindi na literal na rebulto, Sister B. Yun, nasa puso na natin. Kapag masakim ka sa pira. Kaya nga may namatay na kapatiran dahil sa pira, di ba? Yung mag-asawa. So, kaya natin ito sinasabi, mga kapatid, dahil part ng tinatawag pong comfort ng Diyos, yung sumunod tayo sa mga utos ng Panginoon. Ano pa? True redemption. Isaiah chapter 61 verse 1 and 3, the Spirit of the Lord is upon me to comfort all that mourn, to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them the beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness. So, punta tayo, the purpose of God's comfort. Ano ba yung purpose? Comfort is given not just for our sake, but to equip us to help others. Yun. Kaya tayo ay kino-comfort ng Diyos para tayo rin makapag-encourage sa kapatiran. Diba? Sabi doon, ang ano natin ay makapagbigay ng encouragement sa kapatiran. Ano ba, may problema yung kapatiran. Dapat tayo ay kagamitin ng Panginoon. Kaya nga, diba, pag sinong nakakapagbasa mga kapatid ng mga morning devotion? Morning devotion, evening devotion. Sa sunod yun, noon devotion. Yun. Sa sunod yun, pagkagising ko sa ating gabi, anong tawag doon? Midnight devotion. Yun. Kasi ang dami kong nakikita, gising pa sa ating gabi. Ako nagigising pag ating gabi. Nag-check ako, ba't gising pa si sister? Gising pa si brother. Yun. Ano kaya ang pinagkakabala nito?
So, maganda ho mga kapatid, sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia, magkaroon po tayo ng time, nagbibigay po sa atin ng comfort yan. Comfort is given not just for our sake, but to equip us to help others. Kung titignan natin sa ating teksto kanina, sabi doon, that we may able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. No? Siyempre, ang Diyos po talagang nagpo-comfort. 2 Corinthians 1:5, for as the suffering of Christ abound in us, so our consolation also abounded by Christ. 1 Thessalonians 4:18, wherefore, comfort one another with these words. Ano yung with these words, mga kapatid, na sinasabi ni Paul? Tingnan natin yung context nito. Sa 1 Thessalonians 4:16. Ito yung simula niya eh. Sabi sa 15 pala, sabi doon, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which slept in Jesus will God bring with Him. Sapagkat kung tayo nagsisimpalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ay nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive, yun, tayo mga buhay, and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Sapagkat itong sinasabi namin sa inyo na sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga una sa anong paraan na nangatutulog. So, yung mga natutulog, ibig sabihin mga patay, ang banggit sa Biblia, nangatutulog lang sila. Talagang pag sinabing natutulog, gigising pa ho sila. Pero hindi na yung katawang namatay, kundi yung katawang maluwalhati. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Yun, yung mga patay, yung mga natutulog, unang mabubuhay po yun. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay. Ito maganda. When we which are alive, yun, tayo mga buhay, and remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever with the Lord. Pag naando na tayo sa langit, forever and ever na po tayo doon. Wala na yung trial, wala na yung affliction. Kaya makikita natin yung sabi sa verse 18, anong sabi doon? Wherefore, comfort one another with these words. Di ba makukomfort tayo mga kapatid, na sa kabila ng ating mga problema at mga dalahin, pagdating ng Panginoon, dadalhin tayo niya doon sa kanyang kaharian, na sa kanyang kaharian ay wala ng mga problema. Yun, dito punong-puno ng mga problema. Punong-puno tayo ng mga dalahin. Hebrews chapter 13 verse 3, remember them that are in the bonds, as bound with them, and them which suffer adversity, as being yourself also in the body. So, yung ating tinatawag na spiritual and eternal, for deeper than worldly consolation, it points to glory. Kung titignan natin si Apostle Paul, di ba? Sabi niya, for I am persuaded that neither death, yun, naranasan na po ito, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Walang pwedeng maghiwalay sa atin. Kahit gusto mong hiwalay, hindi ka talaga makakapaghiwalay sa Diyos. Bakit to? Dalawang kamay ang mahawak sa atin. Kamay ng ni Kristo, kamay ng Ama. Yun, protektado po tayo. Eh, paano, pastor, yung mga nagkasala? Secure pa rin po sila. Naalala po natin yung sa 1 Corinthians chapter 5, mga kapatid. Kasi sabi doon, paano, pastor, pag nagkasala ako, secure pa ba ako? Ligtas pa ba ako? Pupunta pa ba ako sa langit? Ang sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 5 verse 5, tingnan natin. Sabi doon, to deliver just and one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit will be saved in the day of the Lord Jesus.
Kapag ikaw ay nagpasaway at hindi ka talaga magpa-disiplina, anong gagawin? Anong sabi ni Apostol na Pablo sa mga taga-Korinto? Upang ang ganyan, yun, ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman upang ang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Isus. Ano ang pinapakatid dito mga kapatid? Hindi tayo pwedeng mag-judge. Naku, si brother, maiimpyerno, brother mo na nga, maiimpyerno pa. Kahit anong ginawang mali yan, dito lang sa lupa yan, makakaranas siya ng suffering. Pero eternally, secure na po siya. Kaya mayroon tayong preservation of the saints. Pero huwag natin abusuhin yon. Naku, ligtas naman ako eh. Pwede na akong baganito, pwede na akong babae, pwede na akong lalaki. Ano pa yung isa? Yung gitna? Pwede na akong, pag lalaki ako, pwede na akong manlalaki. Pag babae, pwede na akong mambabae. Ay, bawal po yun mga kapatid. Kahit manlalaki, mambabae, babae, bawal po yun. Kapag ikaw ay may asawa, baka mahalin ang iyong asawa. Yun. Until death. Yun. Hindi yung until ano lang. So, ano pa mga kapatid? Yan yung ano nang ni Apostol na Pablo. So, panghuli, ito yung panghuli na, the ultimate comfort, eternal glory. Yun. Present comfort is a foretaste of perfect comfort in heaven. So yung ating ginagawa natin ngayon, patikim pa lang po yan ng ating mararanasan sa langit. Di ba kapag nasa Panginoon ka, kahit mahirap ang buhay, payapa ang buhay mo eh. Parang relax ka. Pero temporary lang yan, hindi pa yan talaga yung kabuuan na mararanasan natin sa langit. Bakit to? Sabi po dito sa Revelation 21 verse 4, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Doon. Wala na raw luha doon. Wala na pong kamatayan. Ano pa? Wala nang mga kalungkutan. Ay dito minsan, puro iyak, puro kalungkutan. Kapag nagsusulo ka, sinong nagsusulo sa inyo na nalulungkot mga kapatid? Pastor, nalulungkot ako. Anong gagawin mo pag nalulungkot? So, mag-pray ka. Hindi ka iiwanan, hindi ka pabayaan ng Lord. Ang Diyos ang magbibigay ng comfort sa atin mga kapatid. Amen. Huwag kang pumunta sa kung kani-kanino, saan-saan, para mag-comfort. Diyos lang po ang pwedeng magbigay sa atin ng comfort. So, Isaiah 51, verse 11, therefore, the redeemed of the Lord shall return and come with singing unto Zion, and everlasting joy. Yun, everlasting joy. Tayo may joy. Pero alam mo ba yun, nawawala ang joy natin? Kapag gumagawa tayo ng mali, ano ang nawawala sa atin pag hindi tayo nagsisi? The joy of salvation. Tingnan po natin sa Psalmist. Sinong naalala sa inyo na nawala ng joy, mga kapatid? Si David. Ano ba ang kasalanan ni David, mga kapatid? Alam niyo ba kasalanan ni David? Sino nakaalala ng kasalanan ni David? Ha? Yung hindi niya ay nasawa, sinipigan. May asawa po kasi yon, si Bathsheba. Alam mo ba niyo kung sino yung asawa ni Bathsheba? Si Urias, sundalo po yun. Ordinaryong sundalo. Ihambing mo naman, King David versus ordinaryong sundalo. May laban ba? Walang laban. Nung galing si David sa laban, siyempre, pagod. Makyat siya sa tore. Siyempre, mataas yun. Ito naman si Bathsheba, naliligo. Nakita ni David. Kaya kayo maliligo sa open air. Kaya nasa third floor, kita ka. Kailang cover. So, ang nangyari, sinipingan niya si Bathsheba. O, siyempre, bawal yun sa Panginoon. Pero sa kanya bilang hari, siyempre, yung lust of the flesh. Kaya na doon, pumasok po yung yung tinatawag the lust of the eye. Una nakita niya. Lust of the eye yun eh. Anong sunod? The lust of the flesh. Yun. The lust of the flesh.
Nakita niya, pinatawag niya. Sinipikan niya. O anong nangyari? Sumunod, pinapatay na rin niya yung asawa ni Bathsheba. Ganun mo, sunod-sunod. Kaya kapag gumawa ka ng isang mali, pag hindi ka nagsisi sa mali mong ginagawa, sunod-sunod na po yun. Nung katulad ng nangyari din kay Cain. Di ba? Tingnan po natin. Nangyari din po kay Cain na nung hindi kinalugdan ng Diyos yung kanyang offering, anong nangyari po mga kapatid? Tingnan nga po natin. Ito ba? Para lang natin mga kapatid. Ang sabi po dito, in the process, sa verse 3, in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel, he also brought of the firstling of the flock and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering, he had not respect. And Cain was very wrath. Galit na galit si Cain. But hindi raw kinalugdan ng Diyos yung offering niya. And his countenance filled. Tatapat hindi hinilingap si Cain at ang kanyang handog at nag-init. Gano'n mo, nag-init. Sino nag-init mga kapatid? Si Cain. Na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. Ito, kinumprotect siya ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanya, and the Lord said unto Cain, why art thou wroth? Why art thy wrath? And why is thy countenance fallen? At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init? At bakit namanglaw ang iyong mukha? Yun. Sabi ng Panginoon, if thou doest will, shall thou not be accepted? If thou doest not will, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Ito, medyo paalala sa atin ito mga kapatid. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? Yan ang tanong kay Cain ng Diyos. At kung hindi ka gumagawa ng mabuti, ito mga kapatid, tatandaan natin ito. Pag hindi ka gumawa ng mabuti, ano mangyayari? Ay nahandusay ang kasalanan sa pintuan at sa iyo'y pahihinuhot ang kanyang nasa at ikaw ang papanginoon niya. Nakakatakot po ito mga kapatid. At nangyari ito kay Cain pagkatapos ng conversation nila ng Diyos. Ano ang nangyari? And Cain talked with Abel, his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up and against Abel, his brother, and slew him. Una, nagkaroon siya ng jealousy. Anong sunod ng jealousy? Pinatay na po niya. Pinatay niya si Abel. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Na kapag tama yung ginagawa mo, mamarapatin ka. Pero pag mali yung ginagawa mo, yung kasalanan, maghahandusay sa pintuan mo. At yun nga, sunod-sunod na po yan eh. Tapos pinatay niya si Cain, tapos sinabi ng Diyos, nakita mo ba ang kapatid mo? Bakit ako ba ang tagapag-alaga ng kapatid ko ba? Nang napuwihan pa eh. Nagsinungaling pa, sunod-sunod na po talaga eh. Pag gumawa ka ng kasalanan, hindi ka nagkaroon ng humility, talagang sunod-sunod na po ang gagawin mong kasalanan para mapagtakpan lang yung kamalian na ginagawa natin. So, ibig lang sabihin mga kapatid, sabi doon sa Isaiah 51:11, therefore the redeemed of the Lord shall return and come with singing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their head. They shall obtain gladness, yon, and joy, and sorrow, and mourning shall flee away. Yung sorrow, mawawala na po sa atin. So kaya nga, sa conclusion, kung babalik tayo doon sa ating teksto, dito tayo magtatapos, mga kapatid. Sabi doon, blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Yun. So, walang ibang magbibigay kaaliwan sa ating mga kapatid. Yun. Kahit saan ka pumunta. Yun. Pumunta ka man sa India, sa Malaysia, ano bang karating nating bansa? Cambodia, Thailand, Vietnam. Walang comfort doon kung wala ka sa Panginoon. Kung kahit saan ka pumunta, dapat kasama natin, huwag nating wawalain ang relationship natin sa Lord. Pastor, pupunta ako sa Antarctica.
Palamig po doon, nag-yelo. Ayaw ko na sa Pilipinas, parang Middle East na po dito. Kahit pumunta ka doon, mag-yelo ka man doon, baka pati pananampalataya mo, mag-yelo din. Yun, maging frozen na. Nawa, mga kapatid, saan man tayo idako ng ating, nakatagda tayong manirahan. Kasi di ko alam kung sino po yung di natin alam kung sino yung aalis dito sa Cavite. Kasi marami nang umalis eh. Hindi na nga bumalik eh. Nawa kayo, kahit umalis, kahit walang balikan, huwag niyong hiwalayan ng Diyos. Amen. Ay yung mga umalis dito, umiwalay na nga dito sa iglesia, nawala na sa Panginoon. Ako matutuwa mga kapatid, dalawa, Sister Perla, nanirahan na sa Samar. Talagang tuloy-tuloy pa rin ang gawain. Pastor, bukas tayo ng gawain, pwede ka bang mag-stay dito, Pastor, isang buwan? Aba, magpapasalamat tayo. Sister Janice, Pastor, nandito pa po sa New Zealand. 10 na po kami. Punta ka dito, Pastor, sagot ko na po yung round trip mo. Di ba? Tutuwa talaga ako. Di ba? Pastor, si brother, nandito po ako sa Pluto. Huwag naman, Brad. Wala pa tayo sasakyan doon. Dito lang sa Earth muna tayo. Ang ibig lang sabihin mga kapatid, kung saan man tayo dalhin ng ating Diyos at doon tayo patirhan, doon tayo pumirme, dapat may gawain tayo doon. Hindi ka man wala mang gawain doon, huwag mong kakalimutan mag-join sa Google Meet. Pipindutin na nga lang yung Google Meet. Ano ba yung kamay nyo mga kapatid? Hindi makapindot ba ng Google Meet? Tapos ang kamay na nahirapan na magpindot ang Google Meet. At ako na, pupunta sa bahay nun, ako nang pipindot. O subukan nga natin sa linggo. May virtual fellowship po tayo dahil Thanksgiving po sa Kabanatuan. Mag-join po kayo sa Google Meet. Yun. Para kahit hindi kayo nakapunta. Di na nga kayo nakapunta. Di pa kayo mag-join. Nandun na nga lang. Gaganon nila. Pastor, nahirapan po. Nanigas po yung aking daliri. Ay dati nga yung prayer meeting namin mga kapatid. Sa church talaga. Alas 7 kami nag-prayer meeting. Naglalakad pa kami noon. Makatid lang kami ng prayer meeting. Ngayon, nasa bahay lang kayo. Pwede naman kahit kumakain, makinig ka. Kahit naglalaba, makinig ka. Kahit nakikapag-usap sa boyfriend, girlfriend, makinig ka. Gawain. Para sa ano yon? Para sa spiritual values natin. Para lumakas yung spiritual natin. Kaya minsan parang may sakit ka. Bakit? Kulang sa spiritual food. Kulang sa gatas. Di ba nyo alam, ng salita ng Diyos ay ginaya sa gatas, 1 Peter chapter 2 verse 2, and as a newborn babe, desire. Anong i-desire? The sincere milk of the word. Para ano daw? That you may grow. Yun. Thereby. Yung alam mo yun? Para lumago. Kasi para pag dumating mga trials, may panlaban po tayo. Siyempre, ang Diyos ang nagbibigay ng comfort. So, yun lang po, kapatid, sa hapong ito. At tayo po ay tumayo.